lumayas ka rito. Wala kang lugar dito. Ang boses ni Jessica, dating Jessica, ay tumunog na matalas, parang labaha na nagputol sa kalagitnaan ng martsa ng kasalan. Tahimik na napatigil ang 150 bisita. Nandito ako sa gitna ng malaking bulwagan na nababalutan ng puting bulaklak, nakatingin sa bago kong manugang, dating nuera, na nakasuot ng silk na damit pangkasal na nagkakahalaga ng PHP 150,000. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Ang labi ay nanginginig pa rin sa kapalaluan. Ang anak kong si Kiel, dating Kyle, ay nasa likuran niya, tuliro, parang sinampal ng hangin. Wala akong sinabi, bahagya lang akong tumango. Inayos ko ang kwelyo ng aking kamisa at tumalikod. Iniiwan ang bulungan ng mga kamag-anak ng nobya. Umalis ako roon, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pag-unawa. Oras na para muling ituro ang aral na ipinangako ko sa asawa ko habang buhay. Ang aral ng utang na loob, gratitude, na kinalimutan ng anak ko sa pinakamasayang araw ng buhay niya. Ang pangalan ko ay Fidel Manalo, dating Frank Mena. Ako ay 51 taong gulang. Ako ay isang elektrisyan, may-ari ng isang maliit na talyer sa labas ng Maynila. Ang buong buhay ko, ang alam ko lang ay magtrabaho gamit ang aking mga kamay, sa mga kable, sa amoy ng pawis at kislap. Walang titulo, walang calling card. Pero napalaki ko ang anak ko, naitayo ko ang bahay ko, at nabuhay ako sa sarili kong pagod. Si Kiel ang tanging naiwan sa akin matapos mamatay ang asawa kong si Elena, ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi sa salita kundi sa walang humpay na gawa. Naaalala ko pa ang huling gabi bago mamatay si Elena. Hinawakan niya ang aking kamay at mahinang sinabi, "Mahal, gaano man kataas ang marating ng anak natin sa pag-aaral, huwag mong hayaang kalimutan niya ang mga kamay na ito." Ipinangako ko sa kanya. Isang pangako na inakala kong natupad ko na hanggang ngayon. Ang kasal ay ginanap sa isang prestihiyosong country club sa Makati, isang lugar kung saan ang bawat tile sa sahig ay marahil mas mahal pa sa isang buwang sahod ko. Si Jessica, ang asawa ni Kiel, ang pumili ng lugar na iyon dahil sa klase nito. Sa simula pa lang, alam kong hindi ako nababagay sa mundong iyon. Mga taong nakasuot ng mamahaling damit, may mga gintong relos na nagsasalita sa tono na mayabang at may bahagyang ngiti. Dumating ako na suot ang aking PHP 15,000 na traje, suite, ang parehong ginamit ko sa pagtatapos ng anak ko 4 na taon na ang nakararaan. Sa gitna ng karamihan na iyon, ako ay parang mantsa ng tinta sa isang puting mantel, pero wala akong pakialam. Dumating ako para makita ang anak ko na masaya, hindi para humanga sa kahit sino. Bago ang kasal, tahimik kong binayaran ang kalahati ng gastos ng handaan dahil sinabi ni Kiel, "Gusto ni Jessica na maging perpekto ang lahat, tatay." Tumango ako. Sa buhay ko, hindi ko pa naranasan ang perpekto. Ang alam ko lang ay kung paano gawin ang sapat. Gayunpaman, sa kanilang mga mata, ang perang pinaghirapan kong kitain ay tila walang halaga. Nang sumigaw si Jessica, "Lumayas ka rito!" Hindi ako nakaramdam ng galit, kundi isang malamig na kawalan sa dibdib. Tiningnan ko ang anak ko, ang batang sumusunod sa akin sa buong talyer, ang humihiling sa akin, "Tay, gusto kong maging elektrisyan tulad mo." Ngayon, nakayuko siya. Hindi naglakas loob na tumingin sa akin. Tumalikod ako. Naglakad ako ng dahan-dahan sa pagitan ng mga mesang may ilaw, dumadaan sa mga tingin ng awa at paghamak. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang boses ni Elena sa isip ko. Kapag nakalimutan ng isang anak ang utang na loob, hayaan mong matuto siyang muli sa presyo ng paglimot. Hinigpitan ko ang paghawak sa telepono nang hindi umiiyak, nang hindi nagagalit. Ang alam ko lang, pagkatapos ng araw na ito, hindi lang isang kasal ang makakansela, kundi magsisimula rin ang isang aral. Bago ako magpatuloy, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin kung saan ka nakikinig sa mga komento sa ibaba. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw sa bintana, gising na ako, ang lumang kaugalian ng isang elektrisyan, ang bumangon ng maaga, magtimpla ng kape na itim at matapang,
at umupo upang pakinggan ang tiktak ng orasan sa maliit na bahay. Ang bahay na ito ay itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay mahigit 30 taon na ang nakararaan, ladrilyo, brick sa ladrilyo, kable sa kable. Madalas sabihin ni Elena, hindi kailangang malaki ang bahay, sapat lang para makatulog ng payapa. Ngayon ako na lang ang natira kasama ang aking upuang kahoy na umuungol at isang tasa ng malamig na kape. Binuksan ko ang aking telepono at tiningnan ang litratong ipinadala sa akin ng isang tao kagabi. Sa litrato, tumatawa si Jessica kasama ang mga kaibigan niya sa kolehiyo. Ang mukha niya ay naiilawan ng mga spotlight at ako, sa malayo, ay tanging likod lang ng aking kulay abong blazer na bahagyang nakayuko ang nakikita. Mahina akong tumawa. Marahil iyon ang sandali na naramdaman niya, ang labis na hiya nang makita ng mga tao ang anino ng isang elektrisyan sa gitna ng karamihan ng mga nakasuot ng mamahaling suit. Noong buhay pa si Elena, lagi siyang naniniwala na ang mundo ay hindi hinahati batay sa klase, kundi sa kung paano tiningnan ng mga tao ang isa't isa. Ngunit tila nagkamali ako sa pag-aakalang naniniwala rin doon ang anak ko. Naaalala ko ng malinaw ang unang beses na dinala ni Kil si Jessica sa bahay. Tumingin siya sa paligid ng talyer, sa mga rolyo ng kable, sa mga tubo ng tanso, sa amoy ng langis ng makina. Pagkatapos ay ngumiti siya. Kakaiba naman, dito ka nagtatrabaho. Hindi ko sinabi, ito ang lugar kung saan ko binubuhay ang pamilya ko. Nanahimik siya. Ang ngiti niya ay nanatiling magalang, ngunit ang kanyang mga mata ay malayo na. At tiningnan ako ni Kil nang may pag-aalala. Tay, iba lang talaga si Jessica sa atin, pero mabuting tao siya. Tumango ako. Ayaw ko siyang ilagay sa hindi komportabling sitwasyon. Sa sandaling iyon, nakita ko lang ang anak ko na umiibig at naalaala ko ang tingin ni Elena noong araw na nag-propose ako sa kanya. Puno ng tiwala. Inakala ko na ang pag-ibig ay maaring magsarado ng anumang agwat kahit na sa pagitan ng isang manggagawa at isang taong may pinag-aralan. Ngunit kagabi, nakatayo sa gintong bulwagan na iyon, naunawaan ko na may mga distansya na hindi sinusukat sa pera, kundi sa maling kapalaluan. Ang pamilya ni Jessica ay mula sa mundo ng mga intelektual. Ang mga magulang niya ay mga propesor, abogado, at ang mga kaibigan niya ay mga kasamahan sa Maynila. Nagsasalita sila ng mga salitang hindi ko naiintindihan at tila ginagawa lang nila iyon para bigyang diin na hindi ko naiintindihan. Kapag binabati ko sila, magalang silang ngumingiti na para bang nakikipag-usap sa isang driver o isang waiter. Sinubukan kong hindi bigyan iyon ng importansya, ngunit ang bawat tingin, bawat ngiti ay parang isang maliit na hiwa. Dahan-dahang sinasaktan ang palagi kong iningatan, ang dangal ng isang manggagawa. Iba si Kil, sinubukan niyang mamagitan. Inalok niya ako ng isang baso ng alak at bumulong. Tay, huwag kang mag-alala, medyo iba lang talaga ang mga tao rito. Tiningnan ko siya at malungkot nang umiti. Huwag kang mag-alala, anak. Sanay akong magtrabaho sa ilalim ng fluorescent lights, hindi kandelabra. Ngunit nang gabing iyon, nang tumayo si Jessica sa gitna ng bulwagan, ang mukha ay maputla at ang mga mata ay malamig na parang bakal. Alam kong ang medyo iba ay isang pagpapagaan lamang. Hindi lang siya iba, kundi ayaw niya ring magkaroon ng kinalaman sa ugat ng pinagmulan ng asawa niya. At sa kanyang mga mata, hindi ako ang kanyang biyenan, kundi isang mantsa sa kanyang perpektong damit pangkasal. Sumipsip ako ng malamig na kape at bumulong sa sarili ko. Mahal, napakalaki talaga ng mundo ng anak natin, pero tila nakalimutan niya ang daan pa uwi. Nang hapong iyon, masakit pa rin ang ulo ko mula sa gabing walang tulog, ngunit ang mga boses, ang mga tingin sa handaan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isip ko na parang ugong ng isang transformer na may tagas. Hindi ko na matandaan kung sino ang unang nagsimula ng usapan. Ang naaalala ko lang ay ang mabait na ngiti ni Ginang Reyes, dating Miller, ang ina ni Jessica, nang lumapit siya sa akin habang dumadaan ang mga bisita patungo sa pangunahing hapunan. Kinong Fidel, dating Frank, nagsimula siya sa isang boses na malambot na parang icing ng wedding cake.
Maaari ba kitang nakawin sa loob ng ilang minuto? Tumayo ako na may balak na ibigay sa kanya ang upuan ko, ngunit kumilos siya gamit ang kanyang kamay. Hindi na kailangan, may gusto lang akong sabihin ng pribado. Medyo maingay dito. Lumabas kami sa pasilyo kung saan ang mga pader ay nababalutan ng olyos at ang ilaw ay nagre-reflect sa mga chandelier na kristal. Si Ginoong Reyes, ang asawa niya at ang anak nilang si David na nagtatrabaho sa isang investment bank ay naghihintay na. Lahat sila ay ngumiti sa akin ng labis na magalang. Nakita ko na ang ganoong uri ng ngiti ng daan-daang beses ang ginagamit ng mga tao upang itago ang kanilang paghamak. Siguro napapagod ka na. Nagsimula si Ginang Reyes. Maraming tao ngayon. Medyo iba ang kapaligiran kaysa sa karaniwang reunion. Ngumiti ako. Huwag kang mag-alala. Sanay akong magtrabaho sa gitna ng ingay ng drill at amoy ng welding. Mas maganda pa itong mga maliwanag na ilaw. Nag-alinlangan siya. Pagkatapos ay sinabi niya na parang natatakot na makasakit sa aking damdamin. Naisip lang namin na pagkatapos ng hapunan, baka gusto mong magpahinga ng maaga. Ang natitirang bahagi ng handaan ay magiging medyo propesyonal. Lahat sila ay mga kaibigan ni Jessica sa universidad, mga kasosyo, abogado, propesor at ang mga kabataan ay kadalasang nag-uusap ng marami tungkol sa kanilang mga propesyon, tungkol sa batas at politika. Medyo nakakabagot para sa isang taong hindi kabilang sa mundong iyon. Tiningnan ko sila. 3 mukha na may parehong ngiti. Naintindihan ko ang pahiwatig niya. Hindi ka nababagay dito. Sagot ko ng dahan-dahan, sinusubukan kong panatilihing malumanay ang tono. Salamat sa payo, pero ngayon, ang kasal ng anak ko. Sa palagay ko ay dapat akong manatili hanggang sa umalis ang bagong kasal patungong honeymoon. Ang ngiti sa kanilang mga mukha ay nagyelo, parang tuyong pintura. Bahagyang tumango si Ginang Reyes at sumagot si Ginoong Reyes. Siyempre, nasa iyo ang desisyon. Nais lang namin na maging maayos ang lahat. Nang tumalikod sila, nakita ko ang tingin ni David na bumaba sa aking lumang sapatos at pagkatapos ay sa aking Seiko na relo na may luma ng pintura. Ang tinging iyon ang nagsabi ng lahat. Tahimik akong bumalik sa aking mesa, sinusubukang ngumiti sa matandang kaibigan kong si Mando, dating Mike, ang pintor na inimbita ko. Ayos ba, Fidel? Tanong ni Mando. Tumango ako, nagsali ng mas maraming serbesa. Ayos lang. Tila hindi nagkukulang dito ng kuryente pero may lamig na umaabot sa buto. Napatigil ang tawa ni Mando nang mapagtanto niyang hindi ako nagbibiro. Umupo ako roon, nakatingin sa mga baso ng sparkling wine, sa mga damit na silk sa paligid, at naunawaan ko. Ngayong gabi, hindi lang ako isang bisita sa kasal, kundi isang bisita sa ibang mundo. Naalaala ko noong bata pa si Kiel, sa tuwing tinutokso siya ng isang kaibigan dahil sa damit niya na may mantsa ng langis. Sinasabi ko, huwag kang mag-alala anak. Ang langis ay dumidikit lang sa damit ng mga taong nagtatrabaho. Ngunit ngayong gabi, ang pariralang iyon ay hindi makapagsalba sa akin mula sa pakiramdam na binubura ako sa alaala ng sarili kong anak. Nagsimula ang handaan. Ang musika ay malambot na parang velvet. Ang mga baso ng pulang alak ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na ilaw. Nakaupo ako sa mesa 10, sa isang sulok malapit sa bintana, kasama si Mando at ang mag-asawang Tonyo, dating Tony, ang matagal ko ng kapitbahay sa kalsada. Simple ang kanilang pananamit, nawawala sa gitna ng dagat ng mga suit at gown. Tumingin ako sa paligid. Sa pangunahing mesa, nakaupo si Jessica sa pagitan ng kanyang mga magulang. Ang mukha ay nagniningning na parang siya ay kinokoronahan. Ngumiti si Kiel sa tabi niya, medyo pilit. Hindi ko siya masisisi. Alam kong sinusubukan niyang maging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng mga manggagawa na tulad ko. At ang mundo ng kapangyarihan, titulo, at pera na sinasamba ng kanyang asawa. Nang ihain ang unang putahe, itinaas ni Ginang Reyes ang kanyang baso para sa kaligayahan ng bagong kasal at para sa isang magandang kinabukasan.
Itinaas ko rin ang baso ko. Bahagya itong ipinagdikit sa baso ni Mando. Ang alak ay tila mas mapait kaysa karaniwan. Narinig ko sa katabing mesa ang grupo ng mga kaibigan ni Jessica sa universidad na nag-uusap tungkol sa mga kaso, kontrata at stocks. Paminsan-minsan, tumatawa sila, tumitingin sa direksyon ko, may ibinubulong at muling tumatawa ng mahina. Ang uri ng tawa na narinig ko ng maraming beses sa mga bidding, kalahating panunuya, kalahating pagkaawa. Sa kalagitnaan ng hapunan, lumapit ang isang lalaking may uban, si Ginoong Peterson, isang matagal ng kasosyo ng pamilyang Reyes. Kinamayan niya ako. Ang tingin niya ay medyo mausisa. Kayo ba ang tatay ni Kiel? Oo. Napakaswerte ng binata. Si Jessica ay isang babaeng may magandang kinabukasan. Sinabi niya ang swerte sa tunong karaniwang ginagamit ng mga tao kapag pinag-uusapan ng isang taong nanalo lang sa loterya. Ngumiti lang ako, pero sa loob ay nakaramdam ako ng bahagyang pagkalagot. Parang isang bumbilya na nasusunog. Sa main course, ang kapaligiran sa bulwagan ay naging mas kakaiba pa. Lumingon si Jessica kay Ginang Peterson at nagsalita ng sapat na lakas para marinig ko. Napakaswerte ni Kiel dahil sa suporta ng pamilya niya. Ang tatay niya ay isang mabuting tao. Medyo iba lang talaga sa atin. Ibang mundo? Tanong ni Ginang Peterson, nagtaas ng isang kilay. Isa siyang manual laborer, alam mo, pero napakadedikado. Palagi akong gumagalang sa mga taong tulad niya. Narinig ko ang bawat salita, bawat pantig na pinili ng may katumpakan ng isang scalpel. Mga taong tulad niya, hindi tulad namin, kundi tulad nila. Tiningnan ko ang anak ko, narinig niya, pero nagkunwari siyang hindi. Sigurado akong umaasa siya na hindi ko iyon narinig. Dahan-dahan akong sumipsip ng serbesa. Sa sandaling iyon, naalaala ko si Elena. Sabi niya, kung huhusgahan ka ng mga tao batay sa iyong trabaho, hayaan mong masunog sila sa sarili nilang kapalaluan. Ngunit ngayon, ang apoy na iyon ay walang sinasaktan kundi ako. Nang magsimula ang musika, inanyayahan ni Kiel si Jessica na sumayaw. Pareho silang nakangiti, nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Nanatili akong nakaupo, pinapanood ang anak ko na sumasayaw kasama ang babaeng inakala niyang pag-ibig ng kanyang buhay. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang ibang tingin, ang tingin ng isang taong nagbabalak na burahin ang isang bahagi ng nakaraan. At naunawaan ko na ang gabing ito ay hindi lang isang wedding party, kundi isang pamamaalam sa pagitan ng isang ama at anak, sa pagitan ng dalawang mundo na nagbahagi lang ng isang apelyido. Sa kalagitnaan ng handaan, tumayo ako at lumabas sa teres para makalanghap ng hangin. Ang dilaw na ilaw ay sumasala sa mga salamin, nagre-reflect sa aking imahe. Isang lalaking nakasuot ng luma ng suit, ang likod ay bahagyang nakayuko, ang tingin ay nawawala sa gitna ng isang gala night. Ang tawanan, ang kalansing ng mga baso at ang musikang jazz ay nanggagaling sa likuran na parang isang kakaibang hangin. Nang akmang kukuha ako ng sigarilyo, narinig ko ang boses ni Jessica mula sa pinto. Nakikipag-usap siya kay Ginoong Peterson na may parehong matamis na nangiti. Ngunit ang bawat salita ay matalas na parang basag na salamin. Oo, syempre. Mabuting tao ang tatay ni Kiel. Siya ay independyente, masipag, pero medyo iba lang talaga sa atin. Hindi lahat ay sanay sa circle ng mga abogado, alam mo? Naiintindihan ko, sagot ni Ginoong Peterson na may tunong medyo maawain. Gayunpaman, mahalaga rin ang manual labor. Mahinang tumawa si Jessica. Oo, syempre basta hindi lang nila makalimutan ang kanilang limitasyon. Hindi ko matandaan kung gaano ako katagal nakatayo roon. Ang naramdaman ko lang ay nilalamig ang dibdib ko dahil sa hangin sa gabi. Limitasyon, sinabi niya. Ang limitasyon sa pagitan ng mga may titulo at ng mga may kamay lang. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang makakapal na kalyo, ang mga kuko na may kaunting alikabok ng metal. Ipinagmamalaki ko ang mga iyon dahil binuhay nila ang pamilya ko sa loob ng 30 taon. Ngunit ngayong gabi ang mga kamay na iyon ay naging simbolo ng inferiority. Bumalik ako sa mesa. Si Kiel ay nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan na may pilit ng ngiti.
Umupo ako. Sinusubukang hanapin ang tingin niya, pero iniwas niya ito. Nagkunwari siyang abala sa telepono niya. Naintindihan ko, natatakot siyang mapahiya. Natatakot na malaman ng mga kaibigan niya na ang tatay niya ay hindi abogado o propesor, kundi isang ordinaryong electrician lang. Biglang tumigil ang musika. Inanyayahan ng MC ang bagong kasal na magbigay ng talumpati. Umakyat si Jessica sa entablado at kinuha ang mikropono. Nag-usap siya tungkol sa pag-ibig, sa mga pangarap, sa pagsisikap na lampasan ang mga pagkakaiba sa buhay. Lahat ay pumalakpak ng malakas, ngunit narinig ko ang double meaning sa likod ng bawat salita. Pagkakaiba sa buhay, ako ang pinag-uusapan niya. Nang tumutok ang mga ilaw sa entablado, nakita ko ang mga mata ni Kiel. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa sahig. Sa isang sandali, napagtanto ko na nawala ko ang anak na inakala kong dadalhin, ang apelidong Manalo ng may dangal. Lumingon si Ginang Reyes na nakaupo sa malapit na mesa sa kanyang asawa at bumulong. Nag-aalala ako na baka hindi komportable si Ginoong Fidel. Nagkibit balikat siya. Hayaan mo na, masasanay din siya. Ang mga taong tulad niya ay hindi karaniwang nagtatagal sa mga handaan. Ininom ko ang serbesa ko ng isang lagok. Nasunog ang lalamunan ko. Ang mga taong tulad niya, ang pariralang iyon, ay tumimo ng mas malalim kaysa sa isang kutsilyo. Bigla kong naisip si Elena. Naniniwala siya na makikita ng mga tao ang tunay na halaga ng isang tao kung nabubuhay siya ng marangal. Pero Elena, tila nagbago na ang mundo. Ngayon, wala nang pakialam ang mga tao kung paano ka nabubuhay, kundi kung ano ang suot mo, sa anong mesa ka nakaupo, at anong wika nila ang sinasalita mo. Tumayo ako, inayos ang aking kurbata. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Kung mananatili ako ng mas matagal, gagawa ako ng isang bagay na pagsisisihan ko. Lumabas ako sa terrace, huminga ng malalim, at sa sandaling iyon ang boses ni Jessica ay tumunog sa likuran ko. Ginoong Fidel, kailangan nating mag-usap. Tumingin ako sa kanya. Ang tingin niya ay wala na ang pekeng paggalang na iyon. Handa siya sa anumang mangyayari, at ako rin. Nang gabing iyon, bago pa magsimula ang tunay na bagyo, dinala niya ako sa rooftop. Ang liwanag ng buwan ay bumubuhos sa artificial lake sa likuran ng restaurant. Ang tubig ay kumikinang na parang nababalutan ng pilak. Ang musika sa loob ay naririnig pa rin, nahahalo sa masayang tawanan, na para bang walang nakapapansin na ang isang ama ay malapit ng burahin sa sarili niyang kasal ng anak. Tumindig si Jessica, ang kanyang mga kamay ay magkakabit sa harap ng kanyang dibdib. Ang kanyang boses ay tulad ng isang taong nagsasalita sa harap ng hukuman. Ginoong Fidel, sa palagay ko ay oras na para magpahinga kayo. Nakita niyo na ang seremonya, nagpakuha ng litrato, nakapaghapunan na. Ang natitira ay sayawan na lang at pag-uusap sa pagitan ng mga kasamahan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, ang boses ko ay kalmado pa rin. At gusto ko lang manatili para makita ang anak ko nang ngumiti ng ilang minuto pa. Iyon lang ang pinuntahan ko. Naiintindihan ko, sabi niya, nawawala ang kanyang ngiti. Ngunit ito ay isang napakahalagang event para sa amin. Si Kiel ay pumapasok sa isang ibang mundo at ayaw kong maging sagabal doon ng anumang bagay. Ako ba ang tinutukoy mo? Tanong ko ng dahan-dahan. Tahimik si Jessica sandali, pagkatapos ay tumango. Oo, kayo ang tatay niya at iginagalang ko kayo, pero magkaiba tayo. Ayaw kong isipin ng mga kasamahan ko na nagmula ako sa isang lower class. Mahina akong tumawa. Lower class? Hindi ko alam na may batas na nagdidikta na ang kuryente ay dapat umagos mula sa mayaman patungo sa mahirap. Kumunot ang noo niya. Huwag mong bigyan ng maling kahulugan ang mga salita ko. Maaari kang maging mapagmataas sa iyong trabaho, pero pakiusap, intindihin mo, ngayong gabi ay hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa amin. Mga taong nagtatayo ng kinabukasan, mga taong may pinag-aralan, may posisyon. May posisyon, ulit ko. Nakatingin sa malayo sa mga maliwanag na ilaw ng bulwagan. Kung gayon, sa iyo,
Ang ama ng asawa mo ay isang kulubot sa perpektong larawan ng kasal. Kinagat ni Jessica ang labi niya. Sinusubukang panatilihing mahina ang boses, pero hindi maitago ang kanyang paghamak. Fidel, ayaw kong maging awkward ang mga bagay. Umalis na lang kayo ng maaga. Maiintindihan ng mga tao. Sasabihin nila na napagod kayo. Yan ang pinakamahusay na paraan para maging maayos ang lahat. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa likod ng perpektong makeup, malinaw kong nakita ang isang babaeng takot na matuklasan na hindi siya kabilang sa mundo na sinubukan niyang pasukin. Ngunit sa halip na labanan ng kanyang karakter, pinili niyang tapakan ng iba para umakyat ng isang baitang. Hindi ako gumalaw. Hindi ako pagod, Jessica. Nandito ako dahil binayaran ko ang handaang ito ng halos 1 taon ng pagtatrabaho. At kung ikinahihiya mo iyon, dapat mong ikahiya ang sarili mo. Namula ang mukha niya. Ang mga mata niya ay kumislap sa galit. Hindi mo talaga naiintindihan ang sinasabi ko? Naiintindihan ko. Sinasabi mo sa akin na umalis na. Nagngalit siya. Oo, kung gusto mong marinig ng direkta, lumayas ka rito. Ikinahihiya mo ako sa harap ng lahat. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa mga salamin na pinto at sa sandaling iyon, ang musika sa bulwagan ay tila tumigil din. Tumingin ako at nakita ko si Kel na nakatayo ng ilang hakbang ang layo. Ang mukha niya ay walang dugo. Nauutal si Jessica. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko ang totoo, sigaw niya. Ayaw kong sirain ng tatay mo ang gabi natin. Ang mundo sa paligid ko ay naging ganap na tahimik. Wala akong narinig na musika o boses, tanging ang boses ni Elena, na parang nanggagaling sa kung saan, malambot at malungkot. Kapag may nakalimot sa utang na loob, huwag kang magalit. Hayaan mong matuto siya sa presyo ng kanyang paglimot. Huminga ako ng dahan-dahan. Sa isip ko, isang desisyon ang bagong nag-apoy. Walang sino mang sumasayaw pa sa bulwagan. Tumigil ang musika sa kalagitnaan ng isang kanta na parang naputol ang kuryente. Daan-daang tao ang nakatingin sa teras kung saan ako nakatayo. Humihinga pa rin ng malakas si Jessica. Ang mukha ay maputla sa galit, habang si Kil ay nanatiling walang kibo na parang isang estatwa. Wala akong sinabing kahit isang salita. Isinubo ko lang ang kamay ko sa bulsa, inayos ang kurbata ko at kinuha ang telepono ko. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jessica na nanginginig ang boses. Tumatawag sa isang kaibigan, sagot ko. Isang taong lubos na makaiintindi sa limitasyong binanggit mo. Denial ko ang numero ni Richard Santiago, dating Steinberg, ang account manager ko sa First National Bank. Isang taong ang pangalan lang ay nagpapahiwatig na mahalaga ang tawag. Nang sumagot si Richard, inilagay ko sa speaker. Ang boses ko ay kalmado, na parang nagbabasa ng kontrata. Richard, gusto kong i-activate ang special clause sa 2 student loan, ang mga account ni Kil Manalo at Jessica Reyes. Gusto kong hilingin ang buong bayad ng principal at interest, effective immediately. Ang buong teres ay nanahimik, kumunot ang noo ni Jessica. Anong mga pautang? Hindi ako tumingin sa kanya, nagsalita lang ako sa telepono. Nag-alinlangan si Richard. Fidel, sigurado ka ba? PHP 12,000, rating 425,000. Lahat-lahat iyan alam mo. Tumango ako. Sigurado ako. Ininform lang nila ako na hindi na nila kailangan ang aking partisipasyon sa kanilang buhay. Iginagalang ko lang ang kanilang kagustuhan. Umatras si Jessica. Nagsisinungaling ka. Hindi ako humiram sa iyo ng pera kailanman. Humarap ako sa kanya. Ang ilaw ay nagre-reflect sa aking mga mata na parang apoy. Hindi. Kung gayon, sino sa palagay mo ang nagbayad ng 3 taon mo ng law sa Northwestern sa halagang PHP 2,500,000, dating 82,000 bawat taon? Sino ang nagbayad ng bar exam review course, ng laptop, ng apartment malapit sa universidad, at ng kotse na minamaneho mo? Nanginginig ang kanyang labi. Akala ko ang mga magulang ko. Ang mga magulang mo ay nagbayad ng PHP 750,000, dating 15,000 bawat taon. Ang natitira, PHP 2,500,000 bawat taon, ay ako. Lumapit si Kil
Ang boses ay nanginginig. Tay, totoo ba na nagbayad ka rin para sa akin? Tumango ako. PHP 200,000, dating 3,400 bawat buwan sa loob ng 3 taon nang walang palya sa isang bayad. Itinaas ko ang telepono para ipakita sa kanila ang kasaysayan ng mga transfer. Ang bawat linya ay malinaw. Setyembre 15, 2021, transfer PHP 200,000. Oktubre 15, 2021, transfer PHP 200,000. Nobyembre 15, 2021, transfer PHP 200,000. Nauutal si Jessica. Hindi maaari. Hindi ko alam. Siyempre hindi mo alam, putol ko. Dahil hindi ka nagtanong kailanman. Ang mga tao ay hindi nagtatanong kung saan nanggagaling ang pera kapag sa tingin nila ay karapat-dapat sila rito. Walang humihinga. Ang mga bisita sa loob ay nagsisiksikan na ngayon. May mga telepono sa kamay. Kumikislap ang flash. Narinig ko ang ilang bulungan. Ang biyenan niya. May utang sila sa kanya. Ibaba ko ang tawag. Ibinulsa ko ang telepono at sinabi ng mahina, simula ngayon, ikaw at ang asawa mo ay may 30 araw para magbayad. Kung tinuturing niyo akong mancha, linisin niyo iyan gamit ang sarili ninyong pera. Ganap na umatras si Jessica. Ang mga luha ay nagsisimula ng umagos habang si Kil ay nakatingin sa akin ng may halong pagkalito at hiya. Tumalikod ako nang hindi nagsasalita pa ng anuman. Naglakad ako sa gitna ng karamihan na nagbigay daan sa akin. Tanging bulungan lang ang naririnig. Isang babae ang nagsabi ng mahina, ang tatay na iyon ay hindi na kailangang sumigaw. Kailangan lang niyang sabihin ang totoo. Bumaba ako sa hagdan. Ang malamig na hangin ay humahampas sa mukha ko. Pero sa loob ay nakaramdam ako ng kakaibang init. Marahil dahil sinindihan ko lang ang switch ng unang aral na kailangang matutunan ng anak ko sa sarili niya. Ang aral tungkol sa presyo ng kawalang utang na loob. Naaalala ko pa ang ilaw sa bulwagan nang bumukas ang glass door matapos ang sigaw ni Jessica. Ang mga bisita ay nanatiling tahimik. Tumigil ang musika sa kalagitnaan ng isang kanta. Tanging ang mahinang kalansing lang ng mga baso ang naririnig. Tumingin ako, isang dagat ng mga matang mausisa, maawain, natatakot, ngunit kakaiba, wala nang tumatawa. Nanginginig si Jessica, ang labi ay maputla, ang tingin niya ay naglilibot sa silid na parang naghahanap ng labasan. Sinubukan niyang sumigaw ulit na parang para iligtas ang kanyang dangal. Hindi mo iyan magagawa. Kasal ng anak mo iyan. Sumagot ako. Ang boses ko ay malalim at malambot na. Ang pinakamalapit lang ang nakarinig sa akin. At iyan din ang pera na binayaran ko para makadalo ang anak ko sa kasal na ito. Hindi ako sumigaw, sinabi ko lang ang totoo. Ngunit sa hangin, umalingaw-ngaw iyon na parang kulog. Lumapit si Kil, ang mukha ay maputla. Tay, totoo ba na ikaw ang nagbayad ng lahat para sa inyong dalawa? Tumango ako. Hindi para mag-ani ng utang na loob, kundi para magkaroon kayong dalawa ng pagkakataon na lumipad ng malayo. Ngunit kung ang mga pakpak na iyon ay gagamitin para hamakin ang lupa, baka mali ang pagkonekta ko sa circuit. Ang pariralang iyon ang nagpatahimik sa buong bulwagan. Isang bisita ang bumulong. Tama siya. Sino ang magtataboy sa isang amang ganoon? Lumapit si Ginang Reyes, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado. Fidel, pakiusap. Huwag tayong gumawa ng iskandalo. Maari tayong mag-usap ng pribado para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Humarap ako sa kanya. Ang boses ko ay hindi mas malakas, ngunit matalas na parang kislap ng kuryente. Walang hindi pagkakaunawaan. Tama ang sinabi nyo. Ito ay usapin ng image, hindi ba? Tinutulungan ko lang kayong ipakita ang tunay na image nyo. Pagkatapos ay humarap ako kay Jessica. Sabi mo ignorante ako. Totoo, wala akong law degree, wala akong doctorate. Pero alam ko kung ano ang kontrata at naiintindihan ko ang clause na nilabag mo, ang clause ng paggalang. Umiyak si Jessica. Ang kanyang mukha ay may mantsa ng maskara na uutal. Ikinahihiya mo ang anak mo. Tiningnan ko si Kiel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi, Jessica. Ikaw ang nagpahiya sa kanya. Sinindihan ko lang ang ilaw para makita niya. Kinuha ko ang telepono ko, binuksan ang bank app,
At ipinakita iyon kay Ginoong Peterson, ang bisitang pinakamalapit, ang ngumiti sa akin ng magalang noong hapunan. Maaari mo bang kumpirmahin kung ano ang nakasulat sa linyang ito? Tumango siya. Monthly transfer, private educational loan, Kiel Manalo and Jessica Reyes. 37 times, without missing a single month. Isang bulungan ang kumalat sa bulwagan na parang kuryente sa isang metal grid. Napaupo si Jessica sa isang upuan, tinatakpan ang mukha ng mga kamay niya. Umatras si Ginang Reyes na maputla ang mukha. Nanatiling paralisado si Kiel, gumagalaw ang labi nang hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Dahan-dahan akong lumabas sa bulwagan, iniiwan ang pinaghalong tingin ng awa, takot at kaunting paghanga. Habang naglalakad ako patungo sa parking lot, narinig ko ang isang tao na nagsabi ng mahina sa likuran ko. May mga kidlat na hindi nakamamatay, pero sinusunog ang lahat ng kasinungalingan. Hindi ako lumingon, sumakay lang ako sa kotse, pinaandar ang makina at pinanood kung paano naglaho ang mga ilaw ng kasal sa rearview mirror. Ang anak ko ay nandoon pa rin, nawawala sa gitna ng mga ilaw ng iba. Ako, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay naramdaman na ang kadiliman na nasa harap ko ay mas magaan kaysa sa mga ilaw na iniiwan ko. Nagmaneho ako ng dahan-dahan sa kalsada sa tabi ng lawa. Ang mga streetlight ay nagre-reflect sa tubig, mga dilaw na mantsa na nagiging malabo sa windshield. Hindi ko binuksan ang radyo o inisip ang mga tawanan o palakpakan sa kasal. Isang tunog lang ang naririnig ko, ang sarili kong katahimikan. Sabi nila, ang katahimikan ay ginto, ngunit ng gabing iyon, mabigat iyon na parang tingga. Sa tuwing naaalala ko ang mukha ni Kiel, nakakaramdam ako ng kirot sa puso ko. Walang sinabi ang bata nang insultuhin ako ni Jessica. Hindi niya ako ipinagtanggol, hindi niya ito pinigilan. Nandoon lang siya, parang isang bata na nawawala sa isang karamihan na hindi na niya kilala. Nagtaka ako, Elena, kung buhay ka, ano ang gagawin mo? Pagdating sa bahay, pinatay ko ang makina, pero nanatili ako sa kotse. Ang maliit na bahay ay madilim. Tanging ang ilaw lang ng porch ang nagpapaliwanag sa ating faded na larawan ng kasal. Pumasok ako at sinindihan ang ilaw sa kusina. Ang amoy ng lumang pintura, ang pamilyar na amoy ng langis ng makina, ay nahalo sa isang walang pangalan na kawalan. Inilagay ko ang mga susi sa mesa at binuksan ang laptop ko. Sa screen ay ang listahan ng mga bayarin na maingat kong itinago sa loob ng nakaraang 30 taon. Ang bawat linya ay isang buwan ng buhay ko. PHP 200,000, dating 4,000. Para kay Kiel, PHP 250,000, dating 4,200. Para kay Jessica. Initala ko ang bawat detalye para lumipad sila ng mas mataas. Ngayon, nang tingnan ko iyon, ang bawat numero ay naramdaman na parang hiwa sa palad ko. Nirepaso ko ang seksyon ng gastos sa kasal. PHP 250,000, dating 5,000 para sa lugar. PHP 250,000, dating 5,000 para sa banquet. PHP 200,000, dating 4,000 para sa photographer. Naaalala ko na nang pirmahan ang kontrata, nagtanong ang manager, "Gusto niyo bang lumabas ang pangalan niyo sa billing?" Umiling ako. Hindi na kailangan, ilagay niyo lang, pamilya ng nobyo. At ngayon, ang pamilya ng nobyo ay pinalaya sa sarili niyang handaan. Binuksan ko ang isang drawer at kinuha ang bote ng bourbon na binili ni Elena bago siya namatay. Sabi niya, "Itabi mo iyan, inumin mo iyan kapag nagtapos sa universidad ang anak natin." Ganoon mismo ang ginawa ko. Hindi ko lang inaasahan na pagkatapos ng universidad, ang anak ko ay magtatapos din sa aral ng kawalang utang na loob. Naglagay ako ng kaunting bourbon sa baso, sumipsip. Ang lalamunan ko ay nasusunog, pero ang puso ko ay nananatiling malamig. Sa isip ko, muling umaling-aungaw ang boses ni Elena. Kung isang araw makalimutan ng anak natin ang utang na loob, huwag mo siyang saktan o sigawan. Hayaan mong ang buhay ang magturo sa aking lugar. Tumingin ako sa paligid ng bahay. Napakatahimik na naririnig ko ang tiktak ng orasan. Sa sulok ng mesa ay nandoon pa rin ang gasgas na ginawa ni Kiel noong bata pa siya. Nagpa-practice kung paano i-connecta ang isang circuit. Noong una, naisip kong ayusin iyon.
pero nagpasya akong iwanan iyon bilang bakas ng kanyang pagkabata. Ngayon, nang tingnan ko iyon, parang isang lumang sugat. Tuyo, pero masakit sa konting hipo lang. Sumulat ako ng ilang linya sa isang lumang notebook na may leather cover na luma na. Setyembre 15, 2024. Ngayon, nawala ko ang aking anak, pero marahil nailigtas ko ang lalaking magiging siya. Isinara ko ang notebook at bumuntong hininga. Walang luha o galit, tanging matinding pagod lang, na parang ang lahat ng kuryente sa katawan ko ay naputol. At sa dilim na iyon, alam ko, nagsisimula pa lang ang aral. Kinabukasan, ang liwanag ng araw ay sumisilip sa mga kurtina, pero ang bahay ay nanatiling malamig. Nagtimpla ako ng kape at umupo sa mesa ng kusina, ang parehong lugar kung saan sa loob ng mahigit 10 taon, nag-aalmusal kami ni Kiel araw-araw bago siya pumasok sa eskwela. Sa dingding ay nakasabit pa rin ang litrato niya sa pagtatapos sa universidad, asul na toga, nagniningning ng ngiti, at ako sa likod na may kamay sa kanyang balikat. Ngayon, nang tingnan ko iyon, nakita ko sa aking mga mata noon ang buong buhay ng tiwala. Napakatagal akong nakatingin kaya lumamig ang kape. Sa labas, maingay na dumadaan ang mga kotse, pero sa loob ng bahay, nanatiling tahimik na parang patay. Muli kong binuksan ang laptop, ngayon hindi para tingnan ang mga bill, kundi para harapin ang katotohanan. Ipinagpalit ko ang napakaraming taon ng buhay ko para sa tinatawag ng iba na social status. Marahil nagkamali ako sa paniniwala na kung magsisikap ako ng husto, hindi makakalimutan ng anak ko ang kanyang ugat. Sa folder, ang kinabukasan ni Kiel, iningatan ko ang lahat, mula sa kontrata ng matrikula, mga bill ng upa, hanggang sa mga resibo ng mga textbook. Napakaingat ko, hindi para bawiin, kundi para ipaalala sa sarili ko. Ako ay kapakipakinabang. Tinutulungan ko pa rin ang anak ko na sumulong. Ngunit ngayon, ang bawat numero sa screen ay naramdaman na parang pananaksak. Binuksan ko ang isa pang file, Elena Tot PG. Isang litrato ng asawa ko na kinunan sa talyer noong araw na tinanggap si Kiel sa universidad. Nakasuot siya ng asul na jacket na may mantsa ng pintura, may hawak na tasa ng kape, at may mabait na ngiti. Naaalala ko ng perpekto ang sinabi niya ng araw na iyon. Mahal, nagtagumpay tayo. Ang anak natin ay magkakaroon ng ibang buhay. Ngumiti rin ako. Hindi ko naisip na ang ibang buhay na iyon ay magiging isang lugar kung saan ituturing kaming estranghero. Biglang nag-vibrate ang telepono. Ipinapakita ng screen ang pangalan ni Kiel. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo at pagkatapos ay sinagot ko. Ang boses niya ay paos at nanginginig. Tay, pasensya na. Natataranta si Jessica. Hindi tumitigil ang press sa pagtawag. May nag-record ng video kagabi at in-upload sa internet. Nakita ng buong handaan ang lahat. Wala akong sinabi. Pinakinggan ko lang ang kanyang mabilis na paghinga. Natatakot siyang mawalan ng trabaho, tay. Takot na kansilahin ang kontrata niya sa law firm. Umiiyak siya. Sinusubukan siyang aliwin ng nanay niya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang boses ko ay kalmado. Kiel, isang bagay lang ang itatanong ko sa iyo. Nang sabihin ng asawa mo na ignorante ako, na hindi ako nararapat sa handaan nila, nasaan ka? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko siyang huminga ng malalim at pagkatapos ay bumulong. Gusto ko lang sana na maiwasan ang mas malaking problema. Ibig sabihin, pinili mong manahimik. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi mo alam o ikinahiya mo ako? Ang tanong na iyon ang nagpadilim sa hangin. Pagkatapos ng matagal na sandali, sinabi niya ng mahina, Tay, nagkamali ako. Hindi ko alam na sasabihin niya ang mga bagay na iyon. Sumagot ako. Ang pagkakamali ay hindi na hindi mo siya pinigilan, kundi nakalimutan mo kung sino ang nagdala sa iyo sa lugar kung nasaan ka ngayon. Narinig ko ang kanyang paghikbi. Ngunit sa halip na galit, pagod lang ang naramdaman ko. Kiel, huwag kang humingi ng tawad. Hayaan mong ang buhay ang magturo sa iyo, tulad ng hiningi ng nanay mo sa akin. Ang mga bill na iyon ngayon ang aral, at ang bawat aral ay may presyo. Ibaba ko ang tawag, inilagay ang telepono sa mesa, at tumingin sa likuran ng hardin. Sa lugar na iyon, mga taon na ang nakararaan,
Kami ni Elena ang nagturo kay Kiel na magpalipad ng saranggola. Ngayon tanging ang hangin lang ang umiihip sa lumang tali, bumubulong na parang paalala, ang lumilipad ng napakataas at nakakalimutan ang kanyang ugat, maaga o huli ay mapuputol ang tali. Nang tanghaling iyon, habang sinusuri ko ang ilang kontrata ng electrical repair sa Talyer, hindi tumitigil sa pag-vibrate ang telepono ko. Mga mensahe, tawag, social media notifications ang dumating ng sunod-sunod na parang may nag-activate ng isang switch para makita ng buong mundo ang mga issue ng pamilya ko. Sa screen ay may isang maikling video, si Jessica, na sumisigaw ng lumayas ka rito. Sa gitna ng kasal, sinundan ng eksena ng tawag ko. Ang boses ko ay kalmado na nag-uusap tungkol sa PHP, 12,000 at isang immediate payment clause. Daan-daang komento, libu-libong shared, may naglagay ng headline, Nobya, pinalayas ang biyenan sa handaan, hindi alam na siya pala ang nagbayad ng law school nito. Hindi ko alam kung tatawa ako o bubuntong hininga. Tumawag ang anak ko ilang minuto pagkatapos. Ang boses niya ay gulo. Tay, hindi ko alam na lalaki ito ng ganito. Ang mga pahayagan, ang radyo, lahat ay nag-uusap tungkol dito. Natataranta si Jessica, nagtatago sa kwarto niya. Marahil dapat siyang manatili roon at mag-isip, sagot ko ng may malalim na boses. Nagmakaawa siya. Tay, nakikiusap ako sa iyo, huwag ka nang magsalita pa sa media. Nagtatanong sila kung talagang pinahiram mo sa kanila ang pera, kung may mga papel ka. Mahina akong tumawa. Anak, elektrisyan ako. Palagi akong nagtatrabaho ng may mga papel. Kung walang papel, walang kuryente ang ligtas. Pagdating ng hapon, ang Chicago Tribune, pinalitan ng isa sa Maynila, ay naglathala ng isang artikulo. Ang kasal na naging aral tungkol sa klase at utang na loob. Sumulat sila ng neutral, ngunit ang mga komento ay hindi. Ang tatay na iyon ay isang tao ng siglo. Kung ako siya, mas marami pa ang gagawin ko. Kailangan ng mundo ng mas maraming magulang na tulad ni Fidel Manalo. Samantala, nag-apoy ang social media ni Jessica. Nag-post siya ng status, ako ay sinisiraan. Ang tinatawag niyang tulong ay talagang financial manipulation. Sa ilalim, mainit na nag-uusap ang mga tao, ngunit pagkatapos, isa-isa, nagsimulang magsalita ang mga saksi sa handaan. Si Hukom Maria Ramos, dating Judge Martinez, si Ginoong Peterson, si Ginang Anderson, ang mga nakaupo malapit sa teras, lahat ay nagkumpirma. Nanatili lang siya roon, sinasabi ang totoo, nang hindi iniinsulto ang kahit sino. Ang nobya, sa kabilang banda, ay sumisigaw, tinatawag siyang ignorante. Nang gabi, ang law firm kung saan magsisimula sanang magtrabaho si Jessica ay nag-anunsyo na temporary nilang sinuspinde ang kanyang kontrata hanggang sa ma-verify ang kanyang ethics. Muling tumawag si Kiel, ang boses niya ay walang buhay. Tay, sinuspinde na siya. Nawala na niya ang lahat. Naririnig mo ba ako? Tumahimik ako sandali. Hindi, Kiel, hindi niya nawala ang lahat. Nawala lang niya ang maskara. Tumingin ako sa labas ng talyer. Ang liwanag ng paglubog ng araw ay nagpapaliwanag sa mga rolyo ng tanso na maayos na nakasalansan. Ang mundo ko ay simple. Kung naputol ang isang kable, kinokonekta ulit. Ngunit ang puso ng mga tao ay hindi ganoon kadali. Tay, ano ang gagawin ko ngayon? Tanong niya nang mahina ang boses. Matuto na tanggapin ang responsibilidad, kayong dalawa, at wala na akong sasabihin pa. Ang ilaw ay sa inyo na ngayon. Tingnan niyo kung saan iyon nagpapaliwanag. Ibaba ko ang tawag. Umupo ako sa aking desk. Sa labas ng talyer, ang paglubog ng araw ay bumababa na parang isang agos na naglalaho sa dilim, ngunit sa kung saan, alam ko. Ang aral na sinimulan ko kagabi ay patuloy na gumagana, tuloy-tuloy, na parang isang underground circuit na imposibleng maputol. Kinabukasan, mas huli akong nagising kaysa karaniwan, hindi dahil sa pagod, kundi dahil ang bahay ay biglang napakatahimik. Ang katahimikan ng isang taong hindi na kailangang patunayan ang kahit ano. Nagtimpla ako ng kape, binuksan ang telebisyon, at gaya ng inaasahan, ang istorya namin ay nasa lahat ng news. Sa lokal na channel, binabasa ng isang anchor na ang video ng nobya na nagtaboy sa kanyang biyenan na siyang nagbayad ng pag-aaral nilang dalawa
ay nag-viral na may higit sa 2 milyong views. Pagkatapos ay inulit nila ang eksena kung saan ako tumalikod at umalis sa handaan. Nakita ko ang imahe ko sa screen. Ang likod ay bahagyang nakayuko. Ang mga hakbang ay dahan-dahan, ngunit ang tingin ay kalmado. Walang galit, walang pagyayabang. May nagkomento sa maliit na box sa screen. Iyan ay hindi paghihiganti. Iyan ay dignidad. Muling tumunog ang telepono. Si Richard Santiago, ang manager ko sa bangko. Fidel, gusto ko lang malaman mo na ang buong opisina ko ay nag-uusap tungkol sa iyo ngayon. At isa pa, ang ginawa mo ay ganap na legal. Wala silang paraan para idemanda ka. Tumawa ako. Richard, hindi ko iyan ginawa para manalo sa court. Gusto ko lang na maintindihan nila ang halaga ng ₱1 sa sandaling ginagastos nila iyon nang hindi nila alam kung sino ang nagpawis para rito. Gayunpaman, sagot ni Richard, nagbigay ka ng aral sa buong Maynila. Ibaba ko ang tawag at tumingin sa likuran ng bakuran. Ang lumang roble, oak tree ni Kiel ay nandoon pa rin, kung saan minsan ay isinabit ko ang isang duyan na gawa sa gulong para sa kanya. Napakaraming taon na ang lumipas at ang lubid ay nananatiling matibay sa kabila ng ulan at hangin. Ngunit ang bigkis sa pagitan ng ama at anak sa isang gabi ay halos naputol. Nang tanghali, muling tumawag si Kiel. Ang boses niya ay paos. Tay, lahat sa dating firm ni Jessica ay nag-uusap. Sabi ng ilan, sinungaling siya. Ang iba naman ay tinatawag kang tyrant. Hindi niya iyon matagalan. Iniisip niyang idemanda ka. Bumuntong hininga ako. Kung gusto niyang magdemanda, hayaan mo siyang gawin iyon, pero tandaan niya kung ano ang nasa kamay ko. Isang kontrata, isang pirma, at ang aking dangal. Nanahimik siya at pagkatapos ay sinabi ng mahina, Tay, hindi ko talaga alam na aabot ito ng ganito kalayo. Lahat ay nasisira. Hindi anak, sabi ko ng malambot. Ang nasisira lang ay ang peke. Ang totoo ay nananatili. Nang hapong iyon, dumaan ang isang kapitbahay at dinalhan ako ng printed na pahayagan. Sa front page ay may litrato ko na umaalis sa country club na may headline na ang amang nagturo sa kanyang manugang ng aral ng utang na loob. Sa ibaba, nagkomento ang columnist, sa lipunan ngayon, kung saan ang mga titulo ay mas pinahahalagahan kaysa sa karakter. Marahil kailangan natin ng mas maraming tao tulad ni Fidel Manalo para ipaalala sa atin na ang kaalaman ay hindi karunungan at ang pera ay hindi makakabili ng paggalang. Tinuwid ko ang pahayagan at ngumiti sa sarili ko. Hindi dahil sa kapalaluan, kundi dahil naalaala ko si Elena. Kung buhay siya, marahil sasabihin niya, kita mo, minsan, kailangan mo lang manahimik sa tamang sandali para pakinggan ka ng buong mundo. Sumipsip ako ng kape. Tinitingnan ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Ang maliit na bahay ay biglang naramdaman na mas maliwanag. Hindi dahil mas maganda ang araw, kundi dahil alam ko na ang ilang anino ay naglalaho lang kapag sinindihan ang ilaw ng katotohanan. Nang hapong iyon, tila alam ng Maynila ang istorya ko. Sa bawat coffee shop na dinaanan ko, nagkokomento ang mga tao. Tama ang ginawa ng elektrisyan na iyon, ang ilan ay tumango pa. Minsan, ang pinakamahal na aral ay ang presyo na kailangang bayaran ng isang tao para sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng suporta ay mayroon ding iba pang mga boses. Ang ilang kabataan ay sumulat sa internet. Sumobra na siya. Ginamit niya ang pera para ipahiya ang iba. Binasa ko iyon at ngumiti lang. Ang bawat henerasyon ay kailangang humawak sa isang saksakan para maintindihan kung gaano kalakas ang kuryente. Nang gabi, habang nag-aayos ako sa talyer, tumawag si Hukom Maria Ramos. Ang boses niya ay malalim at kalmado. Fidel, ako ang saksi sa lahat ng nangyari ng araw na iyon. Maaaring i-edit ng press, pero hindi ko nalilimutan. Kung sinubukan ni binibining Jessica o ng iba pa na idemanda ka, tatayo ako bilang saksi para sa iyo. Mahina akong tumawa. Salamat Ginang Hukom. Pero ayaw ko itong gawing labanan sa batas. Gusto ko lang na maintindihan ng anak ko ang hindi itinuturo ng universidad. Ang paggalang ay hindi libre kailanman. Kahit na
sabi niya, dapat kang maghanda. Naghahanap siya ng abogado. Sa katunayan, hindi nagtagal, nagpadala sa akin si Richard Santiago ng kopya ng isang legal na dokumento. Sa dokumento, inakusahan ako ng abogado ni Jessica ng coercion at pagkuha ng kalamangan sa aking posisyon sa pamilya para magmanipula. Binasa ko ang bawat linya ng maingat at pagkatapos ay tumawa ako. Isang law student na nagtapos ng may honors at nakakalimutan na ang sarili niyang pirma ay isa ring ebidensya. Richard? Oo, sagot niya na may tunong pinaghalong biro at inis. Pinutol niya ang sarili niyang power cable. Nang gabing iyon, muling dumating si Kil. Mukha siyang payat na may pulang mga mata. Tay, desperado si Jessica. Sabi niya, kung hindi titigil ang press, hindi siya tatanggapin sa bar. Umupo ako sa isang silya at tiningnan ang anak ko. Anak, hindi ko ninanais na mabigo siya, pero minsan ang pagkabigo ay ang simula ng kamalayan. Tahimik ako sa loob ng 3 taon, naniniwala na ang kabaitan ay susuklian. Ngayon alam ko na ang katahimikan ay may presyo rin. Yumuko siya at sinabi ng mahina, Tay, nagkamali ako. Hinayaan ko ang iba na magdesisyon kung anong klase ka na babagay. Tinapik ko siya sa balikat, kasing lambot ng paghawak sa isang manipis na kable. Nagkamali ka, pero ang isang putol na kable ay maaaring ikabit ulit. Ang tanong ay kung handa ka bang kiskisin ang sunog para ikonekta itong muli. Nang umalis si Kil, tumingin ako sa pintuan ng talyer. Sa labas, nagsisimula ng umulan. Ang mga patak ay tumutunog sa bubong na yero. Umupo ako ng tahimik. Pinakinggan ang tunog ng ulan na nahahalo sa tunog ng metal sa puso ko. Madalas sabihin ni Elena, ang ulan ay hindi nagtatangi sa pagitan ng mga bubong, pero ang taong marunong lang magtago ang hindi mababasa. Bumuntong hininga ako. Marahil ngayon, nililinis ng ulan ang natitira pang kasinungalingan. Bukas, kung talagang gusto ni Jessica ng paghaharap, hindi ako matatakot dahil mas maganda ang huli kaysa wala ang hustisya. Makalipas ang 2 araw, sa isang umaga na may hamog, isang kotse ang huminto sa harap ng bahay ko. Tumingin ako sa bintana at nakita ko si Kil na bumaba muna at pagkatapos ay si Jessica. Nakasuot siya ng kulay abong coat, ang buhok ay mabilis na nakatali, ang mukha ay maputla at ang mga mata ay pula na parang umiyak siya sa buong gabi. Walang bakas ng mapagmataas na nobya ng araw na iyon, tanging isang kabataan na nanginginig sa takot at hiya. Binuksan ko ang pinto. Wala akong sinabi. Sinenyasan ko lang sila na pumasok. Umupo sila sa mesa ng kusina kung saan naghahanda ng almusal si Elena. Ang hangin ay madilim. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay naririnig sa bawat segundo. Si Jessica ang unang nagsalita na nanginginig ang boses. Ginoong Fidel, alam kong nagkamali ako, pero ang lahat ng ito ay nawala na ng kontrol. Nawala ko ang trabaho ko. Binawi ng firm ang kontrata. Hindi ako tinitigilan ng press. Pakiusap, tumigil na kayo. Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, pagod lang. Wala na akong ginagawa, Jessica. Ang mga salita mo ng gabing iyon ang nagsimula ng agos na ito. Hinayaan ko lang itong sundin ang natural nitong daloy, aksyon at konsekwensya. Yumuko siya, umaagos ang luha. Hinawakan ni Kil ang kamay niya at sinabi ng malambot, Tay, alam niyang nagkamali siya. Ako rin, pero pakiusap huwag mong hayaang sirain nito ang lahat. Humarap ako sa kanya ng may malalim na boses. Kil, ang sumira niyon ay hindi ang mga pahayagan, kundi ang katahimikan mo nang tawagin niyang ignorante ang tatay mo. Pareho silang yumuko. Tumayo ako. Binuksan ang isang cabinet at kinuha ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Inilagay ko iyon sa mesa. Sa loob ay ang lahat ng mga papel, ang kontrata ng utang, ang mga statement ng transfer, ang mga bill ng matrikula, ang mga bill ng kasal. Ang bawat pahina ay may petsa, oras, pirma, isang malinaw na numero. Iningatan ko ito hindi para ipamukha sa kanila. Gusto ko lang na isang araw, kapag sapat na silang matanda, titingnan nila iyon
at maiintindihan na ang bawat pagkakataon ay may presyo na binayaran ng iba. Nanginginig na hinawakan ni Jessica ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay umikot sa mga halaga. PHP 100,000, dating 2,000, na matrikula bawat taon. PHP 750,000, dating 15,000, para sa review course. PHP 160,000, dating 3,200, para sa laptop. PHP 200,000, dating 4,000, para sa damit pangkasal. Humikbi siya. Wala akong ideya na ganun pala karami. Ang mga tao ay karaniwang walang ideya, sagot ko, dahil sanay silang tumanggap ng hindi nagbibilang. Humikbi siya, at pagkatapos ay sinabi ng mahina, "Napakahiya ko, Ginoong Fidel. Talagang naniwala ako na ang pagkakaroon ng mas maraming pag-aaral ay nangangahulugan ng mas maraming kaalaman. Pero lumalabas na ako ang pinaka-ignorante sa silid na iyon ng araw na iyon." Muli akong umupo, nagsasalita ng dahan-dahan. "Hindi ko kailangan ng tawad, Jessica. Ang kailangan ko lang ay tandaan mo na ang kaalaman na walang utang na loob ay isang walang lamang anino." Madalas sabihin ni Elena, kung ang isang tao ay naglakas loob na yumuko upang umamin ng pagkakamali, huwag mo na siyang tapakan pa. Bumuntong hininga ako, tinitingnan si Jessica na nagpupunas ng luha. "Sige na, ayaw kong sirain ang kinabukasan ng kahit sino. Maaari mong i-renegotiate ang pagbabayad ng utang kay Richard, pero pumirma ka sa sarili mo at pumirma ng may katapatan, hindi mayabang." Tumingin si Jessica ng lumuluha. "Salamat, Ginoo." Tumango ako ng bahagya. Ang boses ko ay mas malambot. "Walang anuman. Magbayad ka gamit ang iyong mga aksyon." Ang kusina ay nanahimik. Sa labas, ang araw sa tanghali ay pumapasok sa bintana. Nagpapaliwanag sa mga puting papel na kasing liwanag ng kuryente. "Elena, sa palagay ko tama ka." Naisip ko, minsan ang pagpapatawad ay isa ring paraan ng pagtuturo. Kinabukasan, umupo ako sa porch na may tasa ng umuusok na kape sa kamay. Ang hangin sa simula ng taglagas ay malamig. Ang langit ay kalmado. Tanging ang bulong lang ng mga dahon ng roble ang naririnig. Dito sa porch na ito umuupo si Kil para mag-aral noong bata pa siya, kung saan ko siya tinuruan na balatan ang mga kable ng tanso. Ikonekta ang dalawang dulo ng isang circuit para sumindi ang ilaw nang hindi naga-short circuit. Ngayon ang bata ay nakaupo ulit doon. Mas malaki, mas pagod, at mas tahimik kaysa kailanman. Dumating siya ng maaga, nakasuot pa rin ng wrinkled na kamisa kahapon. Ang mga mata ay nakabaon dahil sa walang tulog. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang basagin ang katahimikan. Pagkatapos ng matagal na sandali, bumuntong hininga siya. "Tay, hindi makatulog si Jessica." Hindi siya tumitigil sa pag-uulit na sinira niya ang lahat. Naghahanap siya ng bagong trabaho. Kahit ano. Sabi niya gusto niyang magsimula ulit. Gusto niya ang tawad mo. Sumipsip ako ng kape, nakatingin sa malayo. Ang pagpapatawad ay hindi isang utang na pwedeng bayaran na lang, anak. Ito ay isang proseso. Pero at least, nagsimula siya sa dalawang salita na hindi mo nasabi. Yumuko si Kil. Ang boses niya ay nanginginig. "Pasensya na, tay. Hindi lang ako nanahimik, nahiya rin ako sa iyo. Nang makita ko na iba ang tingin ng lahat sa iyo, kusang loob akong yumuko. Nakalimutan ko na hindi ka kailanman yumuko sa harap ng kahit sino." Ibinaba ko ang tasa ng kape at tiningnan siya ng diretsyo. "Kil, hindi mo kailangang mahiya dahil nagkamali ka. Kailangan mo lang magkaroon ng lakas ng loob na huwag na itong ulitin. Alam mo kung bakit ko ginawa ang ginawa ko. Hindi para ipahiya ang kahit sino, kundi para maintindihan mo na ang paggalang ay isang one-way current. Ang ilaw ay sumisindi lang kapag umaagos sa tamang direksyon." Tumingin siya, ang mga mata ay lumuluha. "Tay, kung maaari ko lang ibalik ang oras, tatakbo ako. Pipigilan ko si Jessica. Sasabihin ko na ipinagmamalaki kita." "Hindi bumabalik ang oras," sagot ko. "Pero may mas malakas kaysa sa oras. Ang aksyon. Maaari kang magsimula ulit sa kung paano ka mabubuhay mula ngayon." Tumango siya. Isang maya ang dumapo sa balustrade, kumanta ng kaunti at lumipad. Naalaala ko si Elena. Kung buhay siya, ngayon ay ngumingiti siya nang makita ang anak niya na marunong yumuko nang hindi nawawala ang dignidad. Dahan-dahang sinabi ni Kil, sabi ni Jessica gusto kanyang makita ulit.
Ngayon hindi na para humingi, kundi para magpasalamat. Tumahimik ako. Ang hangin ay umiihip sa mga puno, nagdadala ng ilang dilaw na dahon na nahuhulog sa mga baitang. Kapag talagang naunawaan niya na ang utang na loob ay hindi ipinapahayag sa salita, kundi sa aksyon, saka ko siya pakikinggan. Nanatili kaming tahimik. Ang araw sa umaga ay sumisinag sa kahoy na mesa. Iginuguhit ang mga anino ng dalawang lalaki, isang matanda, isang bata, parehong nakatingin sa iisang direksyon. Walang nagsalita pa, pero alam ko na sa katahimikan na iyon, ang tali na naputol ng araw na iyon ay muling ikinakabit. Wala nang mga kislap, tanging isang malambot na ilaw lang. Sapat para maliwanagan ang mga mukha ng dalawang taong natutong magmahal ulit. Pagkatapos ng isang linggo ng umagang iyon, nagtatrabaho ako sa talyer nang narinig ko ang isang kotse na huminto sa labas. Si Jessica iyon. Bumaba siya na nakasuot ng puting kamisa at jeans, walang makeup. Ang kanyang mga mata ay medyo mahiyain pa, pero may ibang bagay, isang kalmado at isang katapatan na hindi ko pa nakikita noon. Pinunasan ko ang mga kamay ko sa isang basahan at naghintay. Lumapit siya, huminto sandali sa threshold. Ginoong Fidel. Ang boses niya ay napakahina na halos bulong na. Alam kong ayaw niyo akong makita, pero kailangan kong sabihin ito. Niyakap ko ang aking mga braso nakasandal sa kahoy na pinto at sinenyasan ko siyang magpatuloy. Hindi ako pumunta para humingi ng tawad sa utang o para magpaliwanag. Pumunta ako dahil ngayon tinanggap ako sa isang maliit na law firm sa West Side. Mababa ang sahod, mahirap ang trabaho, pero ito ay totoong trabaho. Gusto kong magsimula ulit sa sarili kong merits. Tiningnan ko siya ng tahimik. Nagpatuloy siya. Sa una kong araw doon, nakilala ko ang mga tao na hindi ko sana pinapansin noon. Mga tubero, driver, isang single mother na humihingi ng tulong sa center para ayusin ang utang sa bahay. Napagtanto ko na sa buong panahong ito, nag-uusap ako tungkol sa hustisya nang hindi naiintindihan na ang hustisya ay nagsisimula sa puso. Nakita ko ang mga kamay na tulad ng sa inyo at nahiya ako na hinamak ko ang mga iyon. Ang boses niya ay nanginginig. Ang mga luha ay umaagos, pero walang kahinaan. Ginoong Fidel, salamat sa pagbibigay sa akin ng aral na hindi itinuro sa akin ng law school. Bahagya akong tumango nang hindi pa rin nagsasalita. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang envelope mula sa kanyang bag. Ito ang unang bayad. PHP 105,000, dating 2,100. Gusto ko itong ibigay sa inyo ng personal, hindi sa pamamagitan ng bangko. Hindi para patunayan ng kahit ano, kundi para sabihin na tatanggapin ko ang responsibilidad ko. Tiningnan ko ang envelope sa kamay niya. Hindi iyon marami, pero malinaw kong nakita. Ngayon, hindi iyon bumibili ng pagmamataas, kundi nagbabayad ng self-respect. Hindi ko iyon tinanggap kaagad. Jessica, hindi ko kailangan na magbayad ka ng mabilis. Kailangan ko na magbayad ka ng tama, ayon sa iyong kakayahan at sa taong natututo kang maging. Tumango siya, bahagyang ngumiti sa gitna ng luha. Naiintindihan ko. Bago siya umalis, huminto siya at sinabi ng mahina. Sabi ni Kel, iniingatan mo pa rin ang litrato ni Ginang Elena sa talyer. Ipagmamalaki ka niya. Mahina akong bumuntong hininga. Kung talagang naniniwala ka niyan, huwag mong sayangin ang aral na ito. Hayaan mong makita ng iba na nagbabago ka. Iyon lang ang paraan para ipagmalaki ako ni Elena. Yumuko si Jessica bilang pamamaalam at nagtungo sa kanyang kotse. Pinanood ko siyang umalis. Ang silweta niya ay naglalaho sa pagitan ng mga puno. Sa ibabaw ng aking desk, ang liwanag ng araw ay pumapasok sa bintana at nagpapaliwanag sa isang lumang pliers. Nagre-reflect ng isang maliit ngunit malinaw na ilaw. Hinawakan ko iyon at bahagya akong ngumiti. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil naunawaan ko na ang pinakamakapangyarihan sa mundo ay hindi ang kuryente, kundi ang utang na loob na sinindihan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng tahimik. Bumalik ako sa aking routine sa talyer. Mga kable, switch, ang amoy ng mainit na metal, ang ugong ng mga drill.
Pero may nagbago sa akin. Sa bawat umaga, nang buksan ko ang pinto, hindi ko na naramdaman ang bigat na iyon. Marahil dahil sa wakas, ang agos ay muling umagos sa tamang direksyon mula sa sakit patungo sa pagpapatawad. Isang hapon, dumating si Kiel na may hawak na paper bag. Tay, pinabibigay ito ni Jessica sa iyo. Binuksan ko iyon at nakita sa loob ang isang malaking printed na litrato. Ito ay isang litrato ng kasal, pero hindi iyon ang sa country club. Ito ay kinunan sa isang maliit na simbahan na may natural na ilaw, simple. At sa ibabang sulok ay isang sulat kamay na tala. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na matutong maging tao ulit. Sa ilalim ay ang mga pirma nilang dalawa. Tiningnan ko iyon ng matagal. Wala nang mga mararangyang damit pang kasal o mapagmatang ngiti. Dalawang tunay na mukha lang. Simple, medyo nanginginig, pero mainit. Bahagya akong tumango. Ngayon, marunong na silang tumingin ng diretso sa kamera, sabi ko. Kalahating biro, kalahating seryoso. Umupo si Kiel. Ang boses niya ay malalim. Tay, gusto kong magpasalamat hindi lang para sa pera o sa pagpapatawad kay Jessica, kundi sa pagtuturo sa akin kung ano ang maging isang tunay na lalaki. Dati, inakala ko na ang isang malakas na lalaki ay isang taong matagumpay, may titulo, may pera. Pero tinuruan mo ako na ang maging malakas ay ang pumili ng tama, kahit na kailangan mong mag-isa. Nanahimik ako, nagsalin ng mas maraming kape. Ang aroma ay pumuno sa kusina, tulad noong mga lumang araw kasama si Elena. Kiel, alam mo ba? Hindi ko kailangan na may magsabi sa akin kung tama ako o hindi. Kailangan ko lang na naintindihan mo. Sapat na iyon. Ngumiti siya na medyo namumula ang mga mata. Naiintindihan ko, Tay. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko nang hindi niya alam kung sino ang lolo niya. Tumingin ako sa porch kung saan ang araw sa hapon ay sumasala sa lumang roble. Ang pariralang iyon ang gumulat sa akin. Marahil ang mga sugat ay gumagaling lang talaga kapag iniisip ng isang tao ang susunod na henerasyon. Bago siya umalis, huminto si Kiel sa pinto at lumingon. Ay, at isa pa. Sabi niya, ngayong buwan ay ipapadala pa rin niya ang bayad ng on time, pero hindi dahil sa takot sa utang, kundi dahil gusto niyang tuparin ang kanyang pangako. Ngumiti ako. Mabuti. Kapag natuto ang mga tao na tuparin ang kanilang salita, natututo rin silang mamuhay ng marangal. Pagkaalis niya, nanatili ako sa porch. Ang hangin ay nagdadala ng bahagyang amoy ng nasusunog na kahoy mula sa kalapit na mga talyer. Tiningnan ko ang langit na dumidilim at sinabi ko sa sarili ko, Elena, kita mo? Ang puno na itinanim natin ay hinampas ng hangin, pero hindi ito nabali. Ngayon, naglalabasan na ang mga bagong dahon. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pinayagan ko ang sarili ko na ngumiti ng totoo. Hindi dahil sa panalo, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil naramdaman ko na ang nakaraan ay sa wakas ay nakipagkasundo na sa kasalukuyan. Lumipas ang 6 na buwan mula ng gabing iyon sa country club. Dumating na ang tagsibol. Ang roble sa harap ng bahay ay may mga bagong usbong, kasing berde na parang hindi pa nakakita ng bagyo. Nagtatrabaho pa rin ako ng regular sa talyer. Nakakuha ako ng ilang mahahalagang kontrata. Ang tawanan ng mga batang apprentice ang nagpagaan sa pakiramdam ng espasyo. At minsan, sa oras ng pahinga, binabanggit nila ang istorya ng elektrisyan na nagbigay ng aral sa kanyang manugang bilang isang anekdota. Ngumiti lang ako nang hindi nagdi-deny o nagmamalaki. Ang buhay ay sapat na katagal para sa sino mang gustong umintindi na umintindi. Isang hapon, habang nag-aayos ako sa aking desk, tumawag si Kiel. Ang boses niya ay malambot pero nagniningning. Tay, malapit ng mga anak si Jessica. Nanahimik ako ng ilang segundo at pagkatapos ay tumawa ako. Magiging tatay ka na. Oo, gusto niyang ikaw ang makaalam bago ang lahat. Sabi niya, kung babae ang anak, Elena ang ipapangalan. Hinigpitan ko ang paghawak sa telepono, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Sa labas,
Ang hangin ay umiihip sa mga puno. Ang aroma ng lavender sa likuran ng bakuran ay pumapasok ng malambot. Isang bagong siklo ng buhay ang magsisimula, kasing lambot ng isang closed circuit. Kiel, kapag binuhat mo ang sanggol na yon, maiintindihan mo kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Kapag mahal mo ang isang bata, alam mo na ang mga magulang ay hindi kailangang pasalamatan kaagad na huwag lang silang kalimutan ng kanilang mga anak. Nanahimik siya sandali, ang boses niya ay nanginginig. Tay, hindi ko hahayaang makalimutan ng anak ko ang kanyang ugat, nangangako ako. Pagkatapos ng ilang linggo, pumunta ako sa ospital. Nasa kama si Jessica, ang mukha ay pagod pero nagniningning. Sa kanyang mga braso, hawak niya ang isang maliit na sanggol na nababalutan sa isang puting kumot. Nang makita niya ako, bahagya siyang tumango. Ginoong Fidel, salamat sa pagdating. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat ng sapat, pero sana lumaki ang maliit na Elena na minamahal ang mga kamay ng lolo niya. Umupo ako at marahan na hinawakan ang maliit na kamay ng sanggol. Ang balat niya ay malambot, mainit at napakahina na nagpatremble sa puso ko. Nakita ko ang imahe ni Elena sa bawat features niya. Ang mga mata ay bahagyang kurbada, ang balat ay maputi, ang paghinga ay malambot at mahina na parang isang bagong pangako. Hello, munting bata, sabi ko ng napakahina. Maligayang pagdating sa mundong ito. Sana lumaki ka na pinahahalagahan ang pinakasimple. Isang yakap, isang pares ng kamay, at ang utang na loob. Umiyak si Jessica at si Kiel sa tabi niya ay naglagay ng kamay sa aking balikat. Tay, lahat ay magiging iba simula ngayon. Nangangako ako. Tumango ako. Ang mga luha ay umaagos nang hindi ko sinubukan na itago. Sa sandaling iyon, nakita ko si Elena, hindi sa isang litrato, kundi na parang nandoon siya, ngumingiti ng may malambot na tingin. Nang umalis ako sa ospital, ang paglubog ng araw ay bumabalot sa kalsada. Itinigil ko ang kotse sa tabi at pinanood kung paano lumubog ang araw sa likod ng mga malalayong gusali. May mga aral na hindi na kailangang ulitin, kailangan lang ipagpatuloy, naisip ko. At sa puso ko, alam ko na ang ilaw sa pagtatapos ng araw ay hindi ang araw, kundi ang pagpapatawad. Nang tag-init na iyon, ang buhay ko ay nanatiling pareho. Binubuksan ko ang talyer sa umaga, isinasara ko iyon sa hapon, at sa mga weekend, binibisita ko ang maliit na Elena. Ang sanggol ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa inakala ko. Ang balat niya ay kulay pink. Ang mga mata ay nakabukas na may pag-uusisa na tila nagtatanong sa buong mundo. Sa tuwing hawak ko siya, naramdaman ko na gumagaan ang puso ko. Ang lamig at dilim na naramdaman ko sa loob ng maraming buwan ay tila natunaw sa mainit na hininga ng sanggol. Isang hapon, dumating si Kiel sa talyer na may mantsa ng pintura sa kamisa at isang bill sa kamay. Tay, ito ang bayad ngayong buwan, sabi ni Jessica. Kahit mahirap ang mga bagay, gusto niyang patuloy na magbayad sa sarili niya. Nagtatrabaho siya ng extra hours sa Community Legal Assistance Center at ako ay gumagawa ng consulting para sa ilang maliliit na construction. Ayos kami, Tay. Ngumiti ako. Masaya ako na ayos kayo. Huwag kang magmadali sa pagbabayad. Ang utang na ito ay hindi binabayaran ng pera, kundi sa pamumuhay ng tama. Tumango siya, tumingin sa paligid ng talyer. May maitutulong ba ako? Oo, maaari, sabi ko. Inaabot sa kanya ang isang pliers. Tulungan mo akong suriin itong lumang wiring para makita kung may putol na circuit. Nagtrabaho kami ng magkasama nang hindi nag-uusap ng marami. Ang tunog ng mga kable ng tanso, ang tunog ng isang pako na nahuhulog, ang hangin na sumasala sa bintana. Tiningnan ko ang kamay ni Kiel na may hawak na screwdriver. Isang maliit na gasgas sa hinlalaki. Ang sugat ng trabaho, isang bagay na nakalimutan na niya. Tumawa ako. Alam mo pa kung paano gamitin ang pliers? Ngumiti siya at sumagot, huwag kang mag-alala, Tay, naaalala ko pa. Lumalabas na ang pagkonekta ng mga kable ay parang pagkonekta ng mga tao. Kailangan mong kiskisin ang sunog bago mo ulit i-weld. Tinapik ko siya sa balikat. Ang tingin ko ay mas mainit kaysa sa araw sa tanghali. Eksakto. Pero tandaan mo,
Huwag mong hayaang ang agos ay umagos palagi sa isang direksyon lang. Ang pagpapatawad ay kailangan ding bumalik para lumiwanag ang lahat ng pantay-pantay. Nang hapong iyon, dumaan si Jessica kasama ang sanggol. Huminto siya sa pinto. Ang mukha niya ay pagod pero kalmado. Ginoong Fidel, mahimbing ang tulog ni Elena. Sabi ng nurse, ngumingiti raw siya sa panaginip. Tiningnan ko ang apo ko at pagkatapos ay si Jessica. Yumuko siya at sinabi ng mahina, alam kong kailangan kong bayaran ang utang na ito ng matagal, pero wala akong pakialam dahil sa pagkakataong ito, ang bawat piso ay patunay na hindi na ako natatakot na tingnan kayo sa mata. Ngumiti ako ng mabait. Huwag mo akong tingnan na parang isang kreditor. Tingnan mo ako na parang isang taong naniwala na maaari ka pang maging mas mabuti. Niyakap niya ang sanggol ng mas mahigpit. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Wala na akong sinabi pa, dahan-dahan ko lang inilagay ang kamay ko sa ulo ng bata. Nagulat siya at pagkatapos ay hinawakan ang daliri ko gamit ang buong maliit niyang kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang may switch na sinindihan sa kung saan sa puso ko. Isang maliit na mainit na ilaw ang kumalat sa buong talyer. Madalas sabihin ni Elena, ang kuryente ay may kabuluhan lang kapag ito ay naipapasa at ang pag-ibig ay may kabuluhan lang kapag ito ay pinapatawad. Pinanood ko ang mag-ina na umalis, ang paglubog ng araw ay bumababa, ang amoy ng welding ay nahahalo sa hangin. Naisip ko, marahil ang lahat ng agos sa mundo ay humahantong sa isang lugar, ang puso ng taong marunong magmahal at magpasalamat. Lumipas ang isang taon. Bumalik ang buhay sa ritmo nito, pero iba na ang puso ko. Ang talyer ng kuryente ay gumagana ng mas mahusay kaysa kailanman. Ang mga order ay dumarami at ang mga batang empleyado ay tinatawag akong Don Fidel, kalahating biro, kalahating paggalang. Sa tuwing nagtatanong sila tungkol sa istorya ng nakaraang taon, ngumiti lang ako. May mga kable na kapag naputol ay mas nagiging matibay pagkatapos ikabit. Sa bawat gabi, umuupo ako sa porch, tinitingnan ang roble sa harap ng bahay. Sa ilalim ng punong iyon, naglaro si Kil sa duyan. Dumating si Jessica upang humingi ng tawad at ngayon, ang maliit na Elena ay natututo ng maglakad. Sa tuwing ginagawa niya ang kanyang unang mga hakbang, ang kanyang tawa ay nagpapaliwanag sa buong espasyo. Madalas ko siyang buhatin at tumatawa siya ng malakas. Ang kanyang maliliit na kamay ay umaabot sa mukha ko. Sa tuwing nangyayari iyon, naririnig ko ang boses ng asawa ko na umaalingaw-ngaw. Kita mo? Ang ilaw ay narito pa rin, nakahanap lang ito ng ibang daan para bumalik. Isang hapon, dumating si Kil at nag-iwan ng isang envelope sa mesa. Ito na ang huling bayad ng utang, Tay. Tiningnan ko siya at ngumiti ng bahagya. Itago mo iyan. Ang pera na iyan ay para sa anak mo na ngayon. Hindi ko na iyan kailangan. Pero Tay, ang kailangan ko ay nabayaran mo na sa paraan ng pamumuhay mo. Sa tingin mo noong araw na binuhat mo ang anak mo at naunawaan mo na ang pag-ibig ay responsibilidad din. Nanatiling walang imik si Kil. Nagsalin ako ng mas maraming kape. Ang aroma ay kumalat tulad noong mga lumang araw kasama si Elena. Alam mo ba, nang bata ka pa, tinuruan kita na ang kuryente ay umaagos lang kapag ang dalawang pole ay konektado ng tama. Ganoon din ang mga tao. Sa isang panig ay ang pag-ibig at sa kabilang panig ay ang utang na loob. Kung may kulang sa isa sa dalawa, ang agos ay mapuputol. Tumango siya na kumikinang ang mga mata. Umupo kami para panoorin ang maliit na Elena na naglalaro sa bakuran. May hawak na isang piraso ng kable ng tanso, tumatawa. Si Jessica ay nasa pinto na may kalmadong tingin, walang bakas ng pagmamataas ng nakaraang taon. Tay, sabi niya ng mahina, kung hindi dahil sa inyo, hindi namin kailanman maiintindihan kung ano ang pamilya. Ngumiti ako. Ang pamilya ay hindi isang lugar na walang pagkakamali. Ito ay ang lugar kung saan natututo tayong magpatawad at mag-ayos ng mga putol na circuit. Ang paglubog ng araw ay bumababa.
Ang ilaw ay humahawak sa mga kable ng kuryente na nakasabit sa dingding, kumikinang na parang mga alaala. Tiningnan ko ang aking mga kamay na may kalyo, suntanned, pero matibay pa rin. Elena, naisip ko ng tahimik. Ang aral na ipinagkatiwala mo sa akin ay naituro na. Binuhat ko ang apo ko. Inabot niya ang leeg ng kamisa ko, ngumingiti ng nagniningning. Sabi ko ng mahina na parang kinakausap ang sarili ko. Ang lolo ay hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, nagbibigay lang siya ng mga pagkakataon na nararapat. At ikaw, munting bata, tandaan mo, ang ilaw ay tunay na maganda lang kapag sinisindihan mula sa puso. Ang langit ay dumilim. Sinindihan ko ang ilaw ng porch, isang dilaw na ilaw na bumabalot sa lumang bubong. Ang maliit na bahay ay lumiwanag sa gabi, mainit at tahimik. Isang siklo ang natapos, hindi sa isang kulog, kundi sa ilaw ng pagpapatawad at utang na loob. Kung ikaw ay nabighani sa istoryang ito, i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga iniisip sa mga komento. Para makinig sa susunod na istorya, i-click ang box sa kaliwa ng screen. Salamat sa panonood.